Ahas! May ahas! Ang sigaw ay pumunit sa katahimikan ng malawak na silid. Kasunod nito ang nakabibinging tunog ng porselanang nababasag sa marmol na sahig. Napatigil si Lyra, ng lalaki, ang ngamata sa takot. Nanigas ang kanyang katawan, at ang kaninang hawak niyang basahan ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang puso niya ay tila isang kabayong nakwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat kabok ay umulit sa dalawang salitang sumisira sa kanyang pag-asa, patay na. Unang araw. Unang araw pa lang niya, sa mansyon ng Madevilla. Ang trabahong ito ang tanging pag-asa niya, ang tanging tiket niya para takasan ang madilim na kinabukasang naghihintay sa kanya sa probinsya. Ang pangako niya sa kanyang inang may sakit, ang nga pangarap niyang dahan-dahang binubuo. Lahat ay tila gumuho kasama ngang nga pira-pirasong ngang mamahaling florera ngayon ay nakakalat sa kanyang paanan. Anong nangyayari rito? Isang nag-aalalang boses ang bumasak sa kanyang pagkatulala. Mabilis na pumasok si Manang Elfie, ang mayordoma na may mabait na muka at mainit na ngiti. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay napalitan ng gulat nang makita ang naganap na pinsala. Diyos ko, Lyra. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi makasagot si Lyra. Ang dila niya ay tila ngumutmod sa ilalim ng kanyang lalamunan. Itinuro lamang niya ang ilalim ng isang maliit na mesa, kung saan nakapulupot ang isang maliit at makulay na ahas. Sumilip si Manang Elfie at biglang napabuntong hininga. Hindi ito buntong hininga ng takot, kundi ng pakaintindi. Dahan-dahan siyang lumuhot at kinuhaang. Ahas? Hay! Nako! Leo! Leo! Tawag ng matanda. At sa kanyang boses, wala ng bakas ng pag-alala. Mula sa likod ng malaking sofa, isang maliit na ulo na may magulong buhok ang sumilip. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, na may mga matang bilog at puno ng kapiliyuhan. Siya si Leo, ang bunsong anak ng Madevilla. Yes, Manang? Sabi niya, sinusubukang itago ang isang ngisi. Itinaas ni Manang Elfie, ang laruang ahas na gawa sa goma? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na itago mo na itong malaruan mo? Tingnan mo ang nangyari? Natakot mo ang bago nating kasama? Napatitis si Lyra sa laruan. Goma, isa lang palang laruang gawa sa goma. Ang takot na kaninay, bumabalo sa kanya ay, biglang napalitan ng matinding hiya. Ang init ay gumapang mula sa kanyang lik hanggang sa kanyang ngapisngi. Gusto niyang maktago, makpalamon sa lupa. Pero ang hiya ay mabilis ding napalitan ng mas matinding takot nang mapatingin siya sa basak na florera. Mukha itong antiko. Mukha itong mas mahal pa sa kabuwang sahot na kikitain niya sa buong buhay niya. Pasensya na po. Manang, halos pabulong niyang sabi. Hindi ko po sinasadya. Alam ko, Hija, malumanay na sagot ni Manang Elfie habang pinupulot ang ilang malalaking piraso. Pero itong florera. Paborito ito ng Mama Clarice mo, si Ricardo. Ang pangalang iyon ay nakpadalang ang panibagong kaba sa puso ni Lyra. Si Ricardo. Ang amo niyang hindi pa niya nakikita. Ang amo niyang ayon kay Manang Elfie ay seryoso at bihirang ngumiti. At tila tinawang ng pagkakataon, isang malakas at may autoridad na boses ang umalingaw-ngaw mula sa may pintuan. Anong kaguluhan ito? Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo ron ang isang matangkat na lalaki. Nakaswat siya ng isang formal na business suit na lalong nakpatingkat sa kanyang matipunong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay mayos na nakasuklay, ngunit ang kanyang mukha ay tila nililok sa yelo. Ang kanyang mata, madilim at malalim, ay tinitigan muna ang basak na florera sa sahig bago dahan-dahang umangat at tumama sa kanya. Napaurong si Lyra. Ang lamig ng mamatang iyon ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Ito si Ricardo de Villa. At sa tingin pa lang niya, alam na ni Lyra na tapos na ang lahat. Sino ka? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Nanginginig na kinuha ni Lyra ang sulat mula sa kanyang bulsa. Ako po si Lyra Reyes, sir. Ako po yung bagong katulong. Tiningnan ni Ricardo ang sulat, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Lyra, at sa basa na florera. Walang emosyon sa kanyang mukha, na lalong nakakatakot. Unang araw mo? Tumango si Lyra, hindi makapagsalita. At ito ang ginawa mo? Sir,
Pasensya na po. May nakita po kasi akong ahas. Ahas? Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang tanging reaksyon nito. Tila ba sinasabi nitong isa iyong napakawalang kwentang dahilan. Umalis ka na, sabi ni Ricardo, kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Hindi ito pakiusap. Isa itong utos. Gumuho ang mundo ni Lyra. Ang ngaluha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang nga mata. Sir, parang awa niyo na po. Bibigyan ko po kayo ng isa pang pakakataon. Babayaran ko po, kahit kaltasin niyo na po sa sahot ko habang buhay. Hindi kayang bayaran ng sahot mo yan, diretsong sabi ni Ricardo. Get out, now. Nang masandaling iyon, isang maliit na kamay ang biglang kumapit sa palda ni Lyra. Papa no? Napatingin si Ricardo sa kanyang anak. Si Leo ay nakayakap sa binti ni Lyra. Nakatinggala sa kanyang ama na may takot at pagtutol sa mga mata. It was my fault, Papa. Sigo ng bata. It was my snake. My toy snake. I was just playing. Don't make Ate Lyra go away. Ang pagtawa ni Leo sa kanya nang, ate ay nagbigay ngang kakaibang kirot sa puso ni Lyra. Tumingin si Ricardo mula sa kanyang anak patungo kay Lyra. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, ngunit may kung anong tila nag-iba sa paraan niya ng pagtingin. Tila sinusuri niya hindi lang ang itsura ni Lyra, kundi ang buong pagkataon nito. Si Ricardo, pasensya na po, sabat ni Manang Elfie. Pagpasensyahan niyo na po si Lyra. Probinsya na po kasi, hindi sanay sa malaruan ng bata dito sa Maynila, at aksidente lang po talaga ang nangyari. Katahimikan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakatingin pa rin si Ricardo kay Lyra. Ang mamata ay matalim, nag-aral. Si Lyra naman ay nakayuko lang, hinihintay ang pinal na hatol sa kanyang kapalaran, habang nararamdaman pa rin ang mahigpit na yakap ng maliit na bata sa kanyang binti. Sa wakas, bumuntong hininga si Ricardo. Isang mabigat na buntong hininga na puno ngang inis at pagkasawa. Ziga. Napatinggala si Lyra. Hindi makapaniwala. Makinig ka? Sabi ni Ricardo. Ang boses ay mas malalim at mas seryoso. Lumapit siya nga isang hakbang, at napaurong si Lyra sa tindingang kanyang presensya. Isang pagkakamali pa. Isa na lang. At sa kalsada ka napupulutin. Maliwanag? Mabilis na tumango si Lyra. Ang luha ay tuluyan nang pumatak sa kanyang pisngi. Opo, sir. Opo, maraming salamat po. Hindi na siya sinagot ni Ricardo. Tinalikuran na lang niya sila at naglakad paakyat sa engranding hagdanan. Naiwan si Lyra na nanginginig pa rin, hawa-hawa ang balikat ni Leo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil nabigyan siya ng isa pang pagkakataon o dapat siyang mas matakot. Dahil ang manatili sa ilalim ng bubong ng isang lalaking kasing lamig at kasing tigas ni Ricardo de Villa ay tila isang parusa na mas mahirap pa kaysa sa umuwi sa probinsya. Ito ay isang pagkakataon, ngunit isa ring babala. Ang paraisong inaasahan niya ay may isang amo na tila kayang magdikta kung langit o impyerno ang kanyang mararanasan. Inis? Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Ricardo de Villa pagkagising niya. Ang imahe ng basa na florera at ang nangingini na babaeng iyon ay bumati sa kanya sa halip na ang karaniwang katahimikan. Lyra Reyes. Kahit ang pangalan ay parang bago at banyaga sa look ng mention. Bumangon siya at isinuot ang kanyang robe. Sanay siya sa kaayusan, sa prediktabilidad. Ang buong buhay niya ay tinayo sa pundasyon ng kontrol. Isang paraan upang pigilan ang mundo sa muling pagguho tulad ng nangyari dati. Ang babaeng iyon, sa kanyang takot at kapabayaan, ay isang banta sa kaayusang iyon. Kung hindi lang dahil kay Leo. Napabuntong hininga siya. Ang makita ang kanyang anak na nagmamakaawa, na may luha sa mga mata para sa isang estranghero, ay isang bagay na hindi niya inaasahan, kaya pumayak siya, pero hindi ibig sabihin ay natutuwa siya rito. Pababa na siyang hagdanan nang marinig niya ang isang tunok na matagal na niyang hindi naririnig sa bahay na ito sa umaga. Isang malutong na halahak. Napatigil siya sa pagbaba. Nakmula iyon kay Leo. Sumilip siya sa may dining area. Nakaupo si Leo sa kanyang upuan, pero sa halip na nakasimangot at tinutulak ang pakain gaya ng dati. Nakangiti ito. Sa tapat niya, nakatayo si Lyra, na may hawak na kutsara na tila ginagawa niyang eroplano. Last one. Sir Leo, sabi ng dalaga, ang boses ay may halong laro.
Landing na ang airplane sa airport, open the gate. At tumawa ulit si Leo, isang tunay na tawa na umabot sa kanyang mata, bago ibinuka ang bibig para sa huling subo nga almusal. Napatingin si Lyra sa direksyon ngang hagdan at naktama ang kanilang mata. Agad na nawala ang ngiti sa mukha nito. Napalitan iyon ng takot na pamilyar na sa kanya. Mabilis itong yumuko. Good morning po, sir. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa pagbaba at umupo sa kanyang pwesto sa dulo ng mahabang mesa. Ang katahimikan ay muling bumalik, mabigat at hindi komportable. Kinuha niya ang diaryo. Ginawa itong pader sa pagitan niya at ng eksenang nasaksihan. Naririnig pa rin niya ang tawanganak sa kanyang isipan. Isang tunok na matagal na niyang hinahanap-hanap. Pero bakit kailangang ang babaeng ito pa ang magbalik nun? Isang babaeng sumira sa paboritong florera ni Clarice. Good morning, Ricky. Darling. Isang matamis na boses ang pumuno sa silid. Pumasok si Isabela Montenegro, suot ang isang eleganteng damit at may dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Ang kanyang presensya ay kasing pamilyar sa mansyon tulad ng mga muebles dito. Agad niyang hinalikan sa pisngi si Ricardo bago lumingon kay Leo. Hi, my handsome nephew. Look what Tita Isabela has for you. Nagliwanag ang mukha ni Leo nang makita ang laruan. Agad na lumapit si Isabela, lumuhod para maging kapantay ng bata. Perpekto. Palagi siyang perpekto. Tuminging si Isabela kay Lyra, natahimik na nalilikpit sa gilid. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mata. Oh, ikaw pala yung bago, Lyra. Right? Tumango lang si Lyra. Ricky darling? Baling ulit ni Isabela kay Ricardo. Ang boses ay bumaba na tila isang sikreto. I heard what happened yesterday. Medyo clumsy yata siya. You have to be careful. Leo needs stability. Someone of class to help guide him. Hindi umimik si Ricardo. Itiniklop niya ang diaryo at uminom ng kape. Ang sinasabi ni Isabela ay may punto, iyon din ang nasa isip niya, pero may kung anong inis siyang naramdaman sa paraan ng pagkakasabi nito. Nang hapon ding iyon, matapos umalis ni Isabela at habang si Leo ay natutulo, natapwan ni Ricardo ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng library. Dito, ang katahimikan ay mas mabigat. Pumasok siya at isinara ang pinto. Sa pader, nakasabit ang isang malaking oil painting. Isang larawan ng isang magandang babae na may mamatang nangungusap, at isang ngiting tila nagyayelo sa oras. Si Clarice, ang kanyang yumaong asawa. Bawat tingin niya sa larawang iyon ay isang saksak sa kanyang puso. Ang kasalanan ay isang lason na dumadaloy sa kanyang ugat sa loob ng 2 taon na. Bumalik sa kanyang isipan ang gabing iyon. Ang sigawan. Ang masasakit na salita. Hindi na kita mahal, Ricky. Hindi na. Sigaw nito sa kanya. Ang mamatay punong luha at galit. Don't you dare walk out that door, Clarice. Ganti niya. Ang boses ay nanginginig sa sarili niyang galit. Pero lumabas ito. Sumakay sa kotse. At hindi na kailanman bumalik. Napapikit si Ricardo, ang kanyang makamay ay ikinuyom. Kung sana'y hindi siya nagalit, kung sana'y pinigilan niya ito sa ibang paraan. Kung sana, ang anino ni Clarice ay isang multo na hindi kailanman umalis sa bahay na ito. Isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Kaya't itinayo niya ang pader sa paligid ng kanyang puso. Walang sinuman ang makakapasok. Walang sinuman ang makakasakit sa kanya o sa anak niya. Muli. Gabi na. Papunta na si Ricardo sa kanyang silid nang may marinig siyang mahinang tunog mula sa kwarto ni Leo. Hindi ito iyak. Isa itong awit. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakaupo si Lyra sa gilid ng kama ni Leo, habang marahang tinatapik ang likod ng bata. At kumakanta siya. Hindi ito isang formal na kanta. Isa itong oyayi. Isang lumang kantang pampatulok mula sa probinsya, simple at malumanay. Ang boses niya ay hindi perpekto tulad ng kay Clarice na isang bihasang mang-awit. Ang boses ni Lyra ay paya. Pero mayroon itong dalang kapayapaan. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakakalma. Nakita niyang pumikit na si Leo. Ang mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa buong araw.
Nakatayo lang dun, si Ricardo sa dilim, nakikinig. Isang kakaibang emosyon ang gumapang sa loob niya. Isang bagay na hindi inis, hindi lungkot, hindi pagkakasala. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ito ay kapayapaan. Isang simpleng kapayapaan na dinala ng isang simpleng oyayi. At ang pakiramdam na iyon ay mas nakakagambala para kay Ricardo kaysa sa anumang sigaw o gulo. Dahil ang kapayapaan ay isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman. Mabilis siyang tumalikod. Bago pa may makakita sa kanya. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid, isinara ang pinto, at sumandal dito. Ang dilim ng kanyang sariling kwarto ay tila mas mabigat ngayon, mas malungkot. Ang katahimikan dito ay iba. Ito ay walang laman. Ang katahimikang narinig niya mula sa kwarto ni Leo ay may laman, may init. Napahilamos siya sa kanyang muha. Ano ba itong iniisip mo, Ricardo? Sawi niya sa sarili. Isa lang siyang katulong. Isang pabayang katulong na pinalat lang dahil sa anak mo. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa dati. Ang lamig, ang kontrol. Pero ang himing ng kantang iyon ay tila naiwan sa hangin, isang multong mas malumanay kaysa sa multo ni Clarice. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang tunog ay matinis at nakakairita sa katahimikan ng gabi. Sinagot niya ito ng walang gana, inisip na baka isa ito sa kanyang business associates mula sa ibang bansa. Hello? Malamig niyang sagot. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. May pahiwatig ng alak sa pananalita nito. Hello? Sino to? Kumunot ang no ni Ricardo. Ikaw ang tumawag. Sino ka? Number ba to nga Davila? Tanong lalaki, tila hindi sigurado. Sa Maynila? Yes. What do you want? Sabi ni Ricardo. Nainip na. Gusto ko lang sanang makausap si Lira Reyes. Nandiyan ba siya? Napatigil si Ricardo. Ang pangalan, Lira Reyes. Mula sa isang estrangherong tumatawag sa kalaliman ng gabi. Ang lahat ng pader na sinubukan niyang itayo muli ilang minuto lang ang nakalipas ay tila lalong tumibay. Ngunit sa pagkakataong ito, gawa sa yelong pagdududa. Bakit mo siya hinahanap? Tanong ni Ricardo, ang boses ay bumalik sa dati nitong talim. Narinig niya ang isang halahak sa kabilang linya. May kailangan lang kaming pag-usapan. Alam mo na, may utang siyang dapat bayaran. Utang? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Ricardo. Ang nga salita ni Isabela kaninang umaga ay biglang bumalik, you have to be careful. Hindi na nagsalita pa si Ricardo. Pinatay niya ang tawag. Katahimikan. Ngunit ngayon, ito na ulit ang pamilyar na katahimikan na punong inala. Ang bahagyang init na naramdaman niya kanina ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang mas matinding lamig. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan ang nasilit na mga katulong. Sa likod ng mga pader na iyon, natutulog ang isang babaeng kumakanta ng oyayi para sa kanyang anak, isang babaeng umiyak dahil sa isang laruang ahas. At isang babaeng may tinatakasan at may utang na dapat bayaran. Sino ka ba talaga, Lira Reyes? Lumipas ang ilang linggo. Para kay Lira, ang bawat araw sa mansyon ng Madavila ay isang paglalakad sa alambre. Sa isang banda, nandun ang purong kaligayahan na dulot ni Leo. Ang bata ay naging anino niya, ang kanyang munting kakampi. Ang matawa nito ang musika sa kanyang matainga, at ang pag-alaga dito ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon tuwing umaga na may ngiti. Sa kabilang banda, nandun si Ricardo. Ang anino ngang niyang amo ay laging malamig at mabigat. Bibihira itong magsalita sa kanya, at kung magsalita man, ito ay para lang magutos. Ang mamata nito ay laging tila ng huhusga, laging tila may pagdududa, na nagpapaalala sa kanya ng basag na florera at ng kanyang katayuan sa bahay na iyon, isang maling galaw lang, at lahat ay maring mawala. Ang takot na iyon ang nagtulak sa kanya na maging mas maingat, mas masipag. Ngunit ang pagdududa sa mga mata ni Sir Ricardo ay hindi nawawala, at iyon ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang gabi, isang malakas na ulan ang bumuhos sa buong Maynila. Ang hangin ay sumisipol sa labas ng bintana, at ang kulok ay yumanik sa buong mansyon. Nasa kusina si Lira, nagayos na mapinakainan, nang marinig niya ang isang mahinang ubo mula sa itaas.
Agad siyang kinabahan. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at mabilis ngunit tahimik na umakyat patungo sa silid ni Leo. Pagbukas niyang pinto, nakita niya ang bata na nakabaluktot sa kama, nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit at hinipo ang nunito. Napakainit. Leo, anak, gising niya sa bata. Idinilat ni Leo ang kanyang mata, na tila mabigat at mapungay. Ate Lira, masakit po ang ulo ko. Ang puso ni Lira ay tila piniga. Naku, mataas ang lagnat mo. Hindi na siya naaksaya ng panahon. Mabilis siyang bumaba. Kumuha ng palanggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Tinawagan niya muna si Manang Elfie, na nasa day off at umuwi sa pamilya nito. Sinabing ng matanda ang nga dapat gawin at kung nasaan ang gamot. Pabalik niya sa silid, pinunasan niya ng bimpo ang lik, at mga braso ni Leo. Pinainom niya ito ang gamot. Hindi siya umalis sa tabi nito. Bawat ubo ang bata ay parang kiro sa kanyang dibdib. Sa probinsya, sanay siyang mag-alaga sa kanyang manakababatang kapatid, ngunit iba ito. Ang pag-alala niya para kay Leo ay mas malalim, mas personal. Ilang oras ang lumipas. Ang ulan ay hindi tumitila. Si Leo ay hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam, medyo binabangungot pa. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapalit ng bimpo. Nang bumukas ang pinto ngang silid, pumasok si Sir Ricardo. Basa ang buhok at ang dulo ng kanyang business suit. Halatang kagagaling lang sa labas. Ang mukha niya ay pagod, ngunit nang makita niya ang sitwasyon, ang pagod na iyon ay napalitan ngang pag-alala. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay mas mababa at hindi kasing talim ngang dati. Napatayo si Lira. Sir, mataas po ang lagnat ni Leo. Kanina pa po. Pinainom ko na po ang gamot na itinuro ni Manang Elfie. Lumapit si Ricardo sa kama at hinipo ang nungang kanyang anak. Ang maskarang pagiging malamig ay tila nagkaroon ng lamat. Sa isang saglit, hindi siya ang nakakatakot na amo, kundi isang ama na nag-alala. Tumawag ka na ba ng doktor? Hindi pa po, sir. Sabi po ni Manang, obserbahan daw po muna natin pagkatapos uminom ng gamot. Tumango si Ricardo. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa kanyang anak. May isang saglit na katahimikan, na binasak lang ang tunog ng ulan at nang hirap na pahinga ni Leo. Biglang tumuno ang cellphone ni Ricardo. Nakita ni Lira ang pangalan sa screen, Isabela. Sinagot ito ni Ricardo, ang boses ay bumalik sa pagiging formal. Yes, Isabela? He has a fever. No, it's fine. I'm home. I can handle it. Okay. Talk to you tomorrow. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. May kung anong naramdaman si Lira. Isang maliit na bagay, pero napansin niya ang kaibahan. Ang pag-alala ni Isabela ay parang isang obligasyon sa telepono. Ang pag-alala na nakikita niya ngayon sa mukha ni Sir Ricardo, kahit napilit nitong itinatago, ay totoo. Kumuha ka pa ang isang basong tubig, utos ni Ricardo. Tumango si Lira at mabilis na tumalima. Pagbalik niya, nakita niyang inaayos ni Ricardo ang kumot ng anak. Inabot niya ang baso ng tubig. Sa pag-abot niya, at sa pagtanggap naman nito, ang kanilang nga daliri ay nagdikit. Isang saglit lang, ngunit para kay Lira, parang huminto ang oras. Isang kuryente ang dumaloy mula sa dulong kanyang daliri, umakyat sa kanyang braso, at kumalat sa buong katawan niya. Bigla siyang nakaramdam ngang init sa kanyang nga pisngi. Isang init na walang kinalaman sa lagnat ni Leo. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, na tila napaso, ganun din ang ginawa ni Ricardo. Nagiwas silang tingin. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang naging mabigat, na punong isang kuryosidad at pagkalito na hindi pa nila naramdaman dati. Hindi na sila muling nagsalita pagkatapos noon. Ang tanging maririnig na lang ay ang patak ng ulan at ang bawat buntong hininga. Nagunwari si Lira na abala sa pag-ayos ng magamit sa tabi ng kama, habang si Ricardo naman ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa kanyang anak ngunit malinaw na ang isip ay nasa ibang lugar. Ramdam ni Lira ang bawat galaw ni Ricardo sa kanyang likuran. Ramdam niya ang presensya nito, mas malakas at mas nakakagambala kaysa dati. Ang amo niyang yelo ay biglang nakaroon ng init, isang init na nakapapaso. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila walang nangyaring bagyo. Pagbaba ni Lira,
Naabutan niya si Ricardo sa dining area, nagbabasa ng diaryo gaya ng dati. Ngunit nang dumaan siya, ibinaba nito ang diaryo. Naghihintay si Lira ng utos. Ngunit iba ang lumabas sa bibig nito. Mayos na si Leo, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya, bumaba na ang laknat niya. Naramdaman ni Lira ang pagluwa ng kanyang dibdib. Mabuti naman po kung ganonen, sir. Nagkaroon ng isa pang saglit na katahimikan. Itiniklop ni Ricardo ang diaryo at inilapak sa mesa. At sa unang pagkakataon, tumingin ito ng diretso sa kanya, hindi na may pagdududa, kundi may kung anong hindi niya mabasa. Salamat, Lira, sabi nito. Ang boses ay tahimik. Ngunit malinaw. Salamat sa pag-alaga mo kay Leo. Natigilan si Lira. 3 salita. Salamat sa pag-aalaga. Hindi ito isang utos. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pagkilala. At mula sa isang taong tulad ni Ricardo de Villa, ang nga salitang iyon ay may bigat na katumbas ng 100 papuri. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lira, isang tunay na ngiti na hindi niya inaasahan. Trabaho ko po yun, sir. Tumango si Ricardo, at sa isang kisap mata, nakita ni Lira ang isang bagay sa mga mata nito, isang bahagyang paglambot. Isang bakas ng ngiti na hindi naman talaga umabot sa mga labi nito, pero nandun, ang unang tibok na naramdaman niya sa pagdampingang kanilang makamay kagabi ay tila naulit. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahinahon, mas mainit. Ito ay isang tibok ng pag-asa. Ang pag-asang iyon ay, biglang naputol ng isang pamilyar na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Bumaba si Isabela, suot ang isang mamahaling damit at may dalang maprutas sa isang basket. Pumasok ito na may ngiti sa malabi. Ngunit ang ngiting iyon ay naglaho nang makita ang eksena sa dining area si Ricardo at si Lira, nakatayo na tila may pinag-usapang personal. Huminto si Isabela sa may pintuan. Ang kanyang nga mata ay lumipat mula kay Ricardo patungo kay Lira, at ang tingin niya ay kasing talim ng isang kutsilyo. Naramdaman ni Lira ang lamig ng tinging iyon, at ang lahat ng init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Lumapit si Isabela kay Ricardo. Ngumiti ulit, ngunit halatang pilit. Ricky darling, I came as soon as I could. How's my little Leo? He's fine now, Isabela. Thanks to Lira, sagot ni Ricardo. Hindi na mamalayan ang tensyon sa hangin. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lira ay tila isang gatilyo. Tumingin si Isabela sa dalaga, ang mga mata ay nanlilisi. Ngunit ang boses niya ay nanatiling matamis na parang pulot. Oh, really? Sabi nito, bago bumaling kay Ricardo. That's good. But Ricky, darling, pagpapatuloy niya, hinahawakan ang braso nito na parabang pag-aari niya ito. May gusto akong sabihin sa iyo ng tayong dalawa lang. It's about your new helper. Naramdaman ni Lira ang panalami ng kanyang sikmura. Ang paraan ng pagkakasabi ni Isabela ay hindi isang simpleng sismis. Ito ay isang babala, isang banta. At alam ni Lira, sa kabuturan ng kanyang puso, na ang munting kapayapaan na nagsisimula palang mamukatkat ay malapit ng sirain. She's a thief, Ricky. Ang nga salita ni Isabela ay tumama kay Ricardo na parang sampal. Nakaupo sila sa opisina nito, ilang sandali matapos niyang iwan si Lira sa dining area. What are you talking about? Tanong niya, ang boses ay may bahit ng inis. Ayaw niya ng drama, lalo na sa umaga. May bracelet, sabi ni Isabela, ang mga mata ay nagpapahayag ng perpektong halo ng lungkot at pag-alala. Clarice's diamond bracelet. The one she gave me. It's gone. I left it on my vanity table when I visited 2 days ago. And the only new person who's been in and out of that guest room is her. Napabuntong hininga si Ricardo. Are you sure? Baka naman nailagay mo lang sa ibang lugar. I'm positive, Ricky, git ni Isabela. I'm not accusing her directly, but sino pa ba? I told you, you can't just trust people from nowhere. Lalo na't may kinalaman sa mga gamit ni Clarice. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay palaging may epekto. Ito ang kanyang kahinaan. At alam na alam iyon ni Isabela. Kahit na may pagdududa, pumayag si Ricardo na kausapin si Lira. Ngunit bago pa niya magawa iyon, pumasok si Manang Elfie sa opisina,
hindi kumakatok. May dala itong isang pamilyar na kumikinang na pulseras. Sir, Ma'am Isabella, sabi ngang matanda. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Pasensya na po sa abala. Nahulog po yata itong bracelet niyo sa ilalim ngang kama ninyo sa guest room. Nakita ko lang po habang naglilinis. Buti na langit hindi na aspire ng vacuum. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mukha ni Isabella ay namutla, ngunit mabilis itong nakabawi. Oh, thank God. I was so worried. Hay, ang pagiging makakalimutin ko talaga. Kinuha niya ang pulseras mula kay Manang Elfie, iniwasan ang tingin nito at ni Ricardo. Nakita ni Ricardo ang lahat. Ang paraan ng patingin ni Manang Elfie kay Isabella, ang paraan ng paiwas ni Isabella. Ito ay isang palabas. Isang murang palabas. At sa isang saglit, naramdaman niya ang galit hindi para kay Lyra, kundi para kay Isabella sa paggamit nito sa alaala ni Clarissa para sa isang maliit na paninira. Hindi na siya nagsalita. Umalis si Isabella makalipas ang ilang sandali, na may dalang nga pilit na dahilan. Naiwan si Ricardo, na may masamang lasa sa kanyang bibig. Ang insidenteng iyon ay nagiwan ng lamat sa tiwala niya kay Isabella. At sa hindi may paliwanag na dahilan, pinalakas nito ang isang bagay na nagsisimula ng mabuo para kay Lyra. Isang pakiramdam ng proteksyon. Gabi. Ang galit na naramdaman niya kanina ay humupa na, ngunit napalitan itong pamilyar na bisita, ang bigat ng nakaraan. Natutulog siya nang magsimula ang panaginip. Nasa loob siya na kotse. Umulan. Ang mga salita ay parang mapunyal na ibinabato nila sa isa't isa. Ang mukha ni Clarissa ay basa na luha at ulan. Hindi na kita mahal, Ricky. Hindi na. Ang sakit sa mga salitang iyon, ang galit, ang pagkabigo. Don't you dare walk out on me and our son. Sigaw niya pabalik. Ang boses niya ay basag. Isang matalim na pagliko. Ang nakasisilaw na ilong isang paparating na truck. Ang tunog ng nababasak na salamin at nababaluktot na metal. At pagkatapos, katahimikan. Clarice, nagising. Si Ricardo na sumisiga. Humahabol ang kanyang hininga, ang pawis ay malamig sa kanyang noo. Ang dibdib niya ay masikip. Tila may isang kamay na nakahawak sa kanyang puso at pinipiga ito ng walang awa. Ang kwarto ay madilim at malamig. Siya ay nag-isa. Palagi siyang nag-isa sa bangungot na ito. Biglang bumukas ng bahagya ang kanyang pinto. Sir? Ang boses ni Lyra ay mahina at nagalangan. Nakasilip ito. Ang mukha ay puno na pag-aalala. Narinig ko po kayong sumigaw. Okay lang po ba kayo? Dapat sana ay sinigawan niya ito. Dapat sana ay pinalayas. Dapat sana ay itinago niya ang kanyang kahinaan, pero hindi niya magawa. Masyado siyang pagod, masyadong wasak. Get me some water, yutal niya. Ang boses ay pause. Mabilis na tumalima si Lyra. Pagbalik niya, may dala itong isang baso ng tubig, hindi ito basta't iniwan sa mesa. Lumapit ito sa kanya. Nakita niya ang pangingining ng kanyang makamay habang inaabot ang baso. Ininom niya ang tubig, ngunit ang panginginig ay hindi nawala. Napayuko siya, ipinatong ang ngasiko sa kanyang ngatuhot, at isinupsop ang muka sa kanyang ngapalat. Ang bigat ng 2 taon ay bumaksak sa kanya ng sabay-sabay. Naramdaman niya ang paalangan ni Lyra. Akala niya ay alis na ito, pero hindi. Nanatili ito. Pagkatapos ng ilang sandaling ang katahimikan, naramdaman niya ang isang magaan na pagdampi sa kanyang balikat. Isang dampi na halos hindi maramdaman, ngunit nandun, hindi ito nagsasalita. Hindi ito nagtatanong. Nakatayo lang ito roon. Ang presensya nito ay isang tahimik na alay ng pag-unawa. Unti-unti, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay kumalma. Ang pahinga niya ay bumalik sa normal. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Sa dilim, ang mga mata ni Lyra ay hindi nagpapakita ng takot o pahuhusga. Ang nakita niya ay awa. Pag-aalala, isang uring dalisay na pakikiramay na hindi niya pa nakikita kanino man, kahit kay Isabella, kahit sa sarili niyang pamilya. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay tuluyang gumuho. Sa harap ng simpleng katulong na ito,
Siya ay hindi na ang makapangyarihang Ricardo de Villa. Siya ay isang lalaking wasak, isang lalaking nalulunot sa kalungkutan. Huwag mo akong iwan, bulong niya. Hindi niya alam kung para kanino ang nasalitang iyon. Para ba kay Lyra, na nakatayo sa kanyang harapan? O para sa multo ni Clarice, na patuloy na napapahirap sa kanya? Hindi sumagot si Lyra. Ngunit hindi rin ito umalis. Nanatili ito roon, isang tahimik na bantay sa kanyang pinakamadilim na oras, hanggang sa ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsimulang gumaan. Samantala, sa kabilang bahagi ng Maynila, nakatanggap si Isabela ng isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Ma'am Isabela? Sabi ngang isang magaspang na boses. May impormasyon na po ako tungkol sa Lyra Reyes na pinapahanap niyo. Umupo ng tuwid si Isabela, ang mga mata ay nag-aapoy sa interes. Speak. Nakmula po siya sa isang maliit na baryo sa Batangas, at ayon sa manakausap ko, tumakas po siya, mayroon po siyang fiancé, isang lalaking naknangalang Berto, at galit na galit daw po itong si Berto dahil sa pagtakas niya. Isang ngiti, isang tunay na ngiti na puno ng pananabi, ang dahan-dahang sumilay sa malabi ni Isabela. Berto, ulit niya sa pangalan, na parabang tinitikman ito, hanapin mo ang numerong iyon. I need to talk to this Berto. Hawa na niya ang kanyang alas. At handa na siyang gamitin ito para tuluyang sirain ang babaeng naglakas loob na agawin ang atensyon ni Ricardo. May nagbago. Iyon ang nararamdaman ni Lyra sa mga sumunod na araw pagkatapos na gebing iyon sa silid ni Sir Ricardo. Ang yelo sa pagitan nila ay natunaw. Hindi pa rin ito palangiti o palasalita, ngunit wala na ang talim sa mga mata nito kapag tumitingin sa kanya. Mayroon ng kung anong pagunawa, isang tahimik na koneksyon na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang munting pagbabagong iyon ay nagbigay kay Lyra ng isang uri ng kapayapaan na hindi pa niya naramdaman mula nang tumapa siya sa Maynila. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya isang katulong sa mansyon. Naramdaman niyang bahagi siya nito. Ang kapayapaang iyon ay isang payapang dagat bago ang pinakamalakas na bagyo. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Leo sa mga assignment nito sa garden, isang marangyang kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Isabela, ngunit hindi ito nag-isa. May kasama itong isang babae at isang lalaki na mukhang formal at importante. Lyra? Tawag ni Isabela. Ang boses ay matamis ngunit may kakaibang taginting. Halika dito sandali. May bisita si Ricky. Nag-alangan man ay lumapit si Lyra. Ngumiti si Isabela sa kanya, isang ngiti na nagpadala ng kilabot sa kanyang likuran. Lyra, this is Mrs. Gomez from the PTA board of Leo School. And this is Mr. Chan, one of Ricky's biggest business partners. They dropped by for a visit. Yumuko si Lyra bilang pakbati. Magandang hapon po. Sakto namang lumabas si Ricardo mula sa loob ng bahay. Ang mukha niya ay nagpapakita ng bahagyang pakagulat sa mga hindi inaasahang bisita. Isabela? I wasn't expecting. Surprise, darling. Putol ni Isabela. I figured you're too busy to arrange these things, so I took the liberty. We were just talking about how important a stable family environment is for a child like Leo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang ngiti, ang formal na pag-usap. Ang perpektong pagganap ni Isabela bilang ang halos asawa na, ang taga-ayos ngang buhay ngang Gadavila. Si Lyra ay nakatayo lang sa gilid, isang anino sa perpektong larawan. At doon nagsimula ang gulo. Isang malakas na kalabog sa gate ang pumukaw sa kanilang lahat. Sinundan ito ng isang sigaw na halos ikahimatay ni Lyra. Isang boses na pinilit niyang kalimutan. Lyra. Lumabas ka diyan, Lyra. Alam kong nandiyan ka. Namutla si Lyra. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang muha. Nagsimulang manginig ang kanyang maduhot. Hindi maari. Sino yon? Tanong ni Mrs. Gomez, na may bahit ng pagtataka. Ang guard sa gate ay pilit na pinipigilan ang isang lalaking magulo ang buhok, amoy alak, at may mababangis na mata. Si Berto. Lyra, hayop ka. Pagkatapos mong takasan ang kasal natin, dito ka lang pala nagtatago sa mansyon ngang, kung sinong mayaman, sigaw ni Berto. Ang boses ay puno ngalit. Ang lahat ng mata ay napunta kay Lyra. Ang namatangang mabisita ay puno ngang pahuhusga.
Ang nga mata ni Leo ay puno ng pakalito. At ang nga mata ni Ricardo, ang nga mata nito ay nakbalik sa dati, malamig, matigas. Punong pagdududa na mas masakit pa kaysa sa dati dahil nakatikim na si Lira nginit mula rito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay mababa at delikado. Nagsimulang umiyak si Lira. Sir, magpapaliwanag po ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang entablado ay inihanda na ni Isabela. Lumapit si Isabela kay Leo at niyakap ito na parabang pinoprotektahan mula sa isang masamang elemento. Oh my God, Ricky, sabi niya. Ang boses ay punong pagkagulat at takot. Sino ang lalaking yan? Lira? Anong kasalang sinasabi niya? You lied to us! You put Leo in danger? Nagdala kang iskandalo sa pamamahay na ito. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Lira. Tumingin si Ricardo kay Lira. Pagkatapos ay sa nagwawalang si Berto sa labas. At pagkatapos ay sa mabisitang hindi makapaniwala. Ang imahe ay isang bangungot. Isang perpektong bagyongeng kasinungalingan, iskandalo, at kahihiyan. Ang lahat ng kontrol na pilit niyang pinanghahawakan ay gumuho. Ang alaala ng pagkakanulo ni Clarice, ang sakit ng pagiging mukhang tanga, lahat ay bumalik ng sabay-sabay. Hindi na niya kayang makinig. Ang nakikita lang niya ay ang katibayan ng isang kasinungalingan. Isang babaeng pinagkatiwalaan niya, na pinakitaan niya ng kahinaan, ay isa palang sinungaling na may madilim na sikretong itinatago. Enough, sabi ni Ricardo. Ang isang salitang iyon ay pumutol sa lahat ng ingay. Lumapit siya kay Lira. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa dibdib ng dalaga. Sir, pakiusap. Pakmamakaawa ni Lira, ang ngaluha ay malayang dumadaloy sa kanyang ngapisngi. Hindi po. Hindi ko po siya gusto. Tinakasan ko po siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, sabi ni Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang kawalan ng emosyon. Ang kailangan ko ay umalis ka. Tumigil sa paktibok ang puso ni Lira. Po? Umalis ka na, ulit niya. Ngayon din. Tumingin si Lira sa paligid. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Isabela. Nakita niya ang pahuhusga sa mga mata ng bisita. At nakita niya si Leo, na umiyak habang hawak-hawak ni Isabela. Ang huling pag-asa niya ay si Ricardo. Tumingin siya rito, naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit bahagyang alaala ng gabi kung kailan sila nag-usap ng walang salita. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang pader na yelo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Tumango si Lira, ang kanyang kaluluwa ay durog. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang salita para ipagtanggol ang sarili. Tinalikuran niya ang lahat. Ang bawat hagbang palayo sa mansyon ay isang paglalakbay sa impyerno. Dala-dala niya ang bigat ng mga akusasyon. Ang sakit ng pagtataboy. Nang makalabas siyang gate, nagsimulang pumatak ang ulan. Tila nakikidalam hati ang langit sa kanyang biglaang pagguho. Naglakad siya palayo, walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan na humahalo sa kanyang nahikbi. Nag-iisa. Wasak. Itinaboy. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang screen ay basa ang ulan. Ang nga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang isang numero. Ang tanging numero na natitira sa kanya. Ang tanging kanlungan na alam niya. Nanay. Pinindot niya ang call button at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Umaasa na sa kabilang linya. May isang boses na makbibigay sa kanya ng kahit kaunting init sa gitna ng malamig at walang katapusang ulan ng kasinungalingan. Nawala na ang mabisita. Nawala na ang iskandalo. Nawala na si Lira. Ang naiwan ay katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay iba. Hindi ito ang payapang katahimikan ng isang mayos na tahanan. Ito ay katahimikang mabigat, walang buhay, na tila sinisipsip ang lahat ng hangin sa silid. Si Isabela ay nasa tabi niya, sinusubukang pagaanin ang kanyang loop. Nagsasabi ngang masalitang tulad ng, "It's for the best, Ricky. At you did the right thing." Ngunit ang nasalita niya ay walang bigat. Tumatagos lang ang mga ito sa kanya. Tumingin si Ricardo sa paligid. Ang mansyon ay malinis, perpekto, at walang bakas ng gulo, ngunit parang may kulang. Isang malaking kakulangan.
Wala ang tawa ni Leo. Umakyat si Ricardo sa silid ng kanyang anak. Nakita niya itong nakaupo sa kama, yakap-yakap ang isang maliit na stuffed toy na gawa sa retaso ang laruang ibinigay ni Lyra. Ang mga mata ni Leo ay namumukto, ngunit hindi na ito umiyak. Nakatingin lang ito sa bintana, sa papadilim na langit kung saan nag-aanyaya na muling umulan. Leo, tawag ni Ricardo, ang boses ay mas malumanay kaysa sa balak niya. Hindi lumingon ang bata. Umupo si Ricardo sa gilid energy kama. Anak, let's talk. I don't want to talk to you, sabi ni Leo. Ang boses ay maliit ngunit matigas. Napabuntong hininga si Ricardo. Leo, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Nagsinungaling siya sa atin. Sa wakas, lumingon si Leo. At ang tingin sa mamata nito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Ricardo dati. Hindi takot, hindi lungkot, kundi galit. Isang dalisay na galit ng isang batang nasaktan. No! Siga nito, ang munting boses ay naging matinis. You're bad, Papa. You're bad. You let Tita Isabela hurt Ate Lyra. Natigalan si Ricardo. Anak, hindi toto yan. Tita Isabela was just worried about us. Liar, siga ulit ni Leo, at sa pagkakataong ito, may manggaluha ng bumaba sa mula sa mga mata nito. You're the liar. I heard her. I heard Tita Isabela on the phone yesterday. She was laughing. Sabi niya, don't worry, malapit nang mawala sa landas natin si Lyra. I heard her, Papa. You didn't believe Ate Lyra but you believe the real liar. Ang bawat salitang kanyang anak ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang isang bahagi niya ay gustong sabihing guni-guni lang itong isang bata. Ngunit ang sakit at katapatan sa mata ni Leo ay hindi may kakaila. Ang nga piraso ngang palaisipan ay naksimulang makabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pagdating ni Berto, ang perpektong tiempo ngang pagdating ng nga bisita, ang bracelet na nawala. Bumaba siya nga hagdan, ang isip ay gulong-gulo. Naabutan niya si Manang Elfie sa ibaba, na may bakas ngang lungkot sa mukha. Sir, sabi nito, na tila nagipon lakas noob. May gusto po sana akong sabihin. Tumingin si Ricardo sa tapat na kasambahay. Makinig ako, Manang. Sir, ilang araw na pong may mga kakaibang tawag na natatanggap si Ma'am Isabela dito sa landline. Palagi siyang nagtatanong tungkol kay Lyra. Tungkol sa pamilya nito sa probinsya. At kahapon, bago dumating yung lalaking si Berto, narinig ko po siyang kausap sa telepono. Sabi niya, siguraduhin mong darating ka sa oras na sinabi ko. At siguraduhin mong gagawa kang malaking eksena. Sir, plinano po niya ang lahat. Ang nasalita ni Manang LV ang huling pako sa kabaong. Ang hinala ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Nilinlang siya. Ginawa siyang instrumento sa isang masamang balak. At ang pinakamasakit sa lahat, siya ay nakpadala. Dahil sa kanyang pride. Dahil sa kanyang takot na muling makamali, gumawa siya ng pinakamalaking pagkakamali. Naglakad siya patungo sa sala kung saan naghihintay si Isabela, na may ngiti sa mga labi. Ang ngiting iyon, na dati nakikita niya bilang elegante, ngayon ay nakikita niya bilang isang maskarang kasamaan. Ricky? Is everything okay? Tumawag ka ng taxi, Isabela, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita niya ay kalmado, ngunit may talim na mas nakasusugat kaysa sa anumang siga. Nawala ang ngiti ni Isabela. What? What are you talking about? Narinig mo ako, sabi ni Ricardo. Lahat ng gamit mo na nandito sa bahay, ipapadala ko. Umalis ka na. Ricky, ano bang problema? Dahil ba sa sinabing bata? Mga bata, may mga imahinasyon lang yan. At yung matandang yan, kampi lang yan kay Lyra. Alam ko na ang lahat. Isabela, putol ni Ricardo, narinig ni Leo, narinig ni Manang LV. At ako ang tangang naniwala sa iyo. Nang makita ni Isabela na wala ng lusot, ang kanyang maskara ay tuluyang nalaklay. Ang kanyang mukha ay nabago, naging puno ng galit at desperasyon. Ginawa ko yon para sa atin, Ricky. Para sa'yo. Hindi nababagay ang babaeng yon sa'yo. Isang hamak na katulong. Ako ang dapat na nasa tabi mo.
Ako ang karapat-dapat na maging Davila, hindi ang kapatid kong si Clarice, at lalong hindi ang basahan na yon. Ang pagbanggit niya kay Clarice ang napatapos sa lahat. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya, sabi ni Ricardo. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Tapos na tayo, Isabela. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, sigaw ni Isabela. Ang luha ay punong galit. Mahal kita, Ricky. Hindi pagmamahal yan, sagot niya. Obsesyon yan, at lason. At ayoko ng lason sa bahay ko. Tumingin siya sa guard. Ilabas niyo siya. Habang pilit na inilalabas si Isabela na nagsisisigaw, tumalikot si Ricardo. Nang sa wakas ay muling tumahimik ang bahay, ang naiwan ay isang nakabibinging bigat ng pagsisisi. Pumikit siya. Ang imahe ng mukha ni Lira basang ang luha, puno ng sakit, puno ng pagtataksil, ay tila isang markang bakal na ipinantata sa kanyang isipan. Ang nga salita nito, Sir, pakiusap. Magpapaliwanag po ako. Pero hindi siya nakinig. Tinulak niya ito palayo. Sinaktan niya ito. Inulit niya ang kasalanan niya sa nakaraan. Ang pagsisisi ay mabilis na naging isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi maaring maging huli ang lahat. Minulat niya, ang kanyang mga mata. Ang kanyang desisyon ay buo na. Mabilis siyang naglakad patungo sa entrance hall, hindi pinapansin ang gulat na tingin ni Manang LV. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa lalagyan. Ang malamig na metal sa kanyang palat ay isang pangako. Isang pangako na itatama niya ang kanyang pagkakamali. Narinig niya ang tunog ng makinang kotse habang binubuksan ang gate. Nagmamadali siyang lumabas. Ang isip ay may isang layunin. Kailangan niyang mahanap si Lira. Ang biyahe papuntang Batangas ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Ricardo. Ang bawat kilometrong nilalakbayng kanyang kotse sa ilalim ng madilim na langit ay isang kilometrong papalayo sa kanyang pride at papalapit sa isang katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Hindi niya kailangan si Lira para lang kay Leo. Kailangan niya si Lira para sa sarili niya. Kailangan niya ang kapayapaan na dala ng boses nito. Ang init sa mga mata nito. Ang katahimikang hindi nakakabingi kundi nakakakalma. Siya ang gamot sa lason na matagal nang kumakain sa kanyang kaluluwa. At itinaboy niya ang sarili niyang lunas. Nakarating siya sa isang maliit na bayan ng halos magumagana. Natanong-tanong siya, ipinapakita ang isang larawan ni Lira sa kanyang telepono na kinunan niya nang hindi nito alam isang araw habang naglalaro sila ni Leo sa hardin. Itinuro siya ng isang matandang nagwawalis sa isang maliit na eskinita, patungo sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at may bubong na yero. Nakita niya ang nga nakasampay na damit sa labas. Nakita niya ang mga halaman sa paso na halatang inalaga ang mabuti. Ito ay isang tahanan. Isang tahanang puno ng pagiging simple at pagmamahal. Bumaba siya ng kotse. Ang kanyang mamahaling sapatos at formal na kaswatan ay tila hindi nababagay sa maputik na daan. Ang kanyang presensya ay agaw pansin. At doon, sa may hardin sa gilid ng bahay, nakita niya ito. Nakasuot si Lira, ang isang lumang ngunit malinis na duster, nakapusot ang kanyang buhok. Dinidiligan niya, ang mahalaman, ang likod niya ay nakaharap sa kanya. Kahit sa simpleng kilos na iyon, nakita ni Ricardo ang isang ganda na hindi kayang pantayan ng anumang alahas o mamahaling damit. Lira. Ang boses niya ay halos isang bulong. Ngunit sa katahimikan ng umaga, ito ay umalingaw-ngaw. Dahan-dahang lumingon si Lira. Nang makita siya, ang hawak nitong tabo ay nahulog sa lupa. Ang mamata niya ay nanlaki, isang halong gulat, takot, at sakit. Ang sakit na siya mismo ang nakdulot. Sabay silang natigilan. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng salitang hindi masabi. Bago pa man makapagsalita si Ricardo, isang babaeng may edad na ang lumabas mula sa bahay. Ito ang ina ni Lira, halata sa pagkakahawik nila. Sa likod nito ay isang lalaki. Si Berto. Ang mukha ni Berto ay nag-iba nang makita si Ricardo. Mula sa pagiging mayabang, ito ay naging puno ngalit. Aba, anong ginagawa ng amo mong mayaman dito? Sinusundo ka para pagsilbihan ulit siya? Hindi na siya babalik sayo. Akin siya. Hinawakan ni Berto ang braso ni Lira.
Bitiwan mo siya. Ang boses ni Ricardo ay kalmado, ngunit may bigat na, nagpatigil sa lahat. Naglakat siya palapit. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Berto. Sino ka para utusan ako? Hamon ni Berto, ngunit may bakas ng takot sa kanyang boses. Ako ang lalaking hahayaang piliin ni Lira kung saan niya gusto, sabi ni Ricardo, tumitingin na ngayon kay Lira. At hindi kaniya pinili. Binitawan ni Berto si Lira. Nagtangka itong sumugot kay Ricardo. Ngunit isang tingin lang mula kay Ricardo, isang tingin na puno ng autoridad at babala ang nakpatigil dito. Umurong si Berto, nakmura, at umalis na parang isang asong napahiya. Naiwan silang tatlo. Ang ina ni Lira ay tumingin sa kanya, pagkatapos ay sa anak. Pasok muna tayo, sabi nga ina, ang boses ay mahinahon. Sa loob ng maliit na sala, ipinaktapat ni Ricardo ang lahat. Hindi niya itinago ang anuman. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagsisisi. Hindi siya humingi ng unawa, kunding kapatawaran. Pagkatapos niyang maksalita, lumapit siya sa ina ni Lira. Patawad po sa sakit na naidulot ko sa anak ninyo. Nandito po ako hindi bilang amo niya. Nandito po ako para sabihin sa inyo na mahalaga po siya sa akin at para ayusin ang utang na sinasabi ni Berto. Kinuha ni Ricardo ang kanyang checkbook. Ngunit pinigilan siya ng ina ni Lira. Hindi pera ang kailangan ng anak ko, iho, sabi ngang matanda, ang nga mata ay puno ng karunungan. Ang kailangan niya ay isang taong titingin sa kanya at makikita ang halaga niya, hindi bilang isang katulong, kundi bilang siya. Iniwan silang ang ina ni Lira sa sala. Naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay bumalik. Lira, sabi ni Ricardo, lumalapit sa kanya. Patawarin mo ako. Umiling si Lira. Ang ngaluha ay nagsisimula na namang mamuo. Wala po kayong kasalanan, sir. Katulong niyo lang po ako. Hindi, maring sabi ni Ricardo. Hinawakan niya ang makamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi nila ito binawi. Huwag mo nang tawaging sir? Ricardo. Ang pangalan ko ay Ricardo. At hindi ka lang katulong sa akin, Lira. Matagal na. Tumingin siya sa mga mata nito. Nang umalis ka, nawala ang lahat. Nawala ang tawa sa bahay. Nawala ang kapayapaan sa puso ko. Sinubukan kong itayo ang mapader para protektahan ang sarili ko. Pero ikaw. Ikaw lang ang nakasira sa mapader na yon nang hindi mo sinusubukan. Hindi ko lang kailangan ng isang yaya para sa anak ko, Lira, ikaw ang kailangan ko. Ang ngaluhang pumata sa mga mata ni Lira ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang ikinukubli. Pero, paano po si Ma'am Clarice? Si Clarice ay laging magiging bahaging ng nakaraan ko, sabi ni Ricardo, ang boses ay punong katapatan. Pero ikaw, Lira, gusto kong ikaw ang maging kinabukasan ko, ang ating kinabukasan. Hinayaan ni Lira ang kanyang sarili na umiyak, at sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang sarili na maniwala. Ilang buwan ang lumipas. Ang araw ay maliwanag sa isang parke sa Maynila. Isang pamilya ang masayang naglalakad. Isang ama, isang ina, at isang anak. Hawak ni Ricardo ang kamay ni Lira. Ang ngiti sa malabi ni Lira ay hindi napili o nahihiya. Ito ay isang ngitingang isang babaeng buo ang pagkatao, isang babaeng alam ang kanyang halaga. Si Leo ay tumatakbo sa unahan nila, tumatawa habang hinahabol ang makalapati. Ready ka na ba? Tanong ni Ricardo kay Lira. Saan? Nakangiting tanong ni Lira. Sa bagong simula natin. Tumigil sila sa paglalakad. Hinarap ni Ricardo si Lira, hinawakan ang makabilang pisngi nito. Gusto kong maging asawa mo, Lira Reyes. Gusto kong ikaw ang maging nanay ni Leo. Gusto kong ikaw ang maging huling babaeng mamahalin ko. Sa gitnang parke, sa ilalim ng sikat ng araw, hinalikan niya ito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng pagsisisi, lahat ng pagpapatawad, at lahat ng pangako ng isang bagong umaga. Biglang tumakbo pabalik si Leo, humihingal at nakangiti. Hinila nito ang kamay nilang dalawa. Mama Lira, Papa Ricky, let's go home. Ang nga salitang iyon Mama Lira ang pinakamagandang musikang narinig ni Lira. Ang nga luha ay muling namuo sa kanyang nga mata, ngunit ngayon, ito na ang pinakamatamis na luha.
Tumingin siya kay Ricardo, na nakangiti sa kanya ang pinakamainit, pinakatotoong ngiti na nakita niya. Tumango si Lyra. Yes anak. Uwi na tayo. Makahawak kamay silang tatlo na naglakad palayo. Ang kanilang mag-aanino ay nagsasama-sama sa ilalim ng araw, na bumubuo ngang isang larawan ng isang pamilyang sinubok ng nakaraan. Ngunit pinaktibay ngang pagpapatawad at binuo ngang isang pag-ibig na walang kinikilalang estado sa buhay. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Lyra at Ricardo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanatang kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinilig, umiyak, nagalit, at umasa para sa kanila. Bawat komento at reaksyon ninyo ay nagsilbing inspirasyon upang mas lalo kong pagandahin ang daloy ng istorya. Ang kwento ni Lyra at Ricardo ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa yaman o sa estado sa buhay. Ito ay matatagpuan sa dalisay na puso, sa kakayahang magpatawad sa mapagkakamali ng nakaraan, at sa tapang na buksan muli ang ating nga sarili para magmahal. Ito ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na sandali ng pagsubok at sakit, laging may puwang para sa pagilom at para sa isang bagong simula. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagingang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang habang buhay ninyong dadalhin? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Binitawan pero minahal.